Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po sa mga dinaanan ng bagyong si Christine ay dalangin namin ang inyo pong kaligtasan at ang inyong agarang pagbangon matapos po ang bagyong ito. At kapag nakikita natin ang sitwasyon, no? At least sa atin dito sa Manila ay hindi pa ganun kagrabe yung ating naranasan na pagbuhos ng ulan. Pero pag nakikita natin yung kalagayan o yung sitwasyon sa iba't ibang lugar, no? Mga lumulubog na lugar, mga inaanod na mga bahay, no? Yung mga tao na nasa bubungan na kasi talagang sobrang taas ng tubig, hindi ko maiwasan no, na mapaisip din kung ano na ba talaga kasi ang nangyayari. Bakit palalaan ng palala? Dati, ang nararanasan lang natin baha, hanggang tuhod lang. Pero ngayon, iba na eh. Nag-iiba talaga yung panahon. Kaya ang mga tao naman ngayon, nag-iiba yung panahon, umaasenso, diba, tumatalino. Kaya lang sabi nga, magandang mapagnilayan na bakit hindi natin mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon. Marami sa atin na sasabing magagaling, no? Magagaling na tayo, pero bakit hindi natin makita o sadyabang hindi makita o ayaw lang natin talagang tingnan dahil sa ating mga personal na interest. Alam natin na ito ay magiging delikado, alam natin kung anong may dudulot nito sa mga programa na ginagawa natin. Alam natin kapag itinaas mo ang isang lugar, ito lulubog ito. Pag itinaas mo na ito, yun naman ang lulubog. Pero bakit hindi natin ito mapagpasyahan ng kung ano ang mas mabuting gawin? Gaya ng nabanggit ko dati, no? Nung binaha tayo, pagkatapos ng baha, anong ginawa natin? Hindi pa rin natin nilinis yung mga barado, wala pa rin kumikilos. Lagi tayong pag kumikilos kapag nandiyan na yung sakuna, nandiyan na yung disgrasya, nandiyan na yung, doon pa lang tayo nagkukumahog no, na mag-isip kung ano ang gagawin. Na dapat, mayroon ng plano dapat, no? Na ano ang gagawin natin kapag ito, kaya nga mayroong preparedness. Meron tayong, naglagay pa tayo ng mga
department, no, disaster preparedness, kulang lagi tayo sa preparations kung ano ang dapat gawin. Pero lahat ay nagsasabing magaling. Nagpapagalingan, halos nga mag-away-away para lang patunayan na kung sino ang pinakamagaling sa kanila. Sino ang pinakamagaling sa atin. So, sa atin, no? Hihintayin din ba natin na lumubog ang buong kabahayan natin bago tayo talaga kumilos? So, sana po, no, mas tingnan natin at pagnilayan kung ano ang mensahe ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, sa ating mga pagbasa ngayong araw na ito. Pero wag natin na alisin yung pagdarasal para sa kaligtasan ng lahat, sa kaligtasan natin. No? Hindi natin kasi dapat isisi sa kalikasan ang mga trahedya na nangyayari sa atin. Kasi nature yan, nature niya ang bumuhos, ang dumaan, ang bumagyo. Dahil kailangan natin ng mga yan. Mas matakot tayo kapag hindi na yan nararanasan dito sa atin. Kaya muli, no, patuloy tayong magdasal. Pagdasal natin ang mga desisyon ng mga namumuno. Ipagdasal natin ang kaligtasan, lalong-lalo na ang mga naiipit, no? At ang mga lalong naaapektuhan sa mga maling desisyon na pamamalakad sa atin pong kalikasan. Amen?